how can we bring them back home? 169,000 po yan. Lahat na siguro ng barko natin, pati mga kumpit, mga lancha, balsa, dalhin na natin, pero hindi pa rin natin siguro kakayanin yung 180,000 na yan, Madam Chair. Yeah, tulad po ng sinabi ng ating magiting po na secretary, no, meron po tayong contingency plan and we can discuss the details in executive session po, no. We can activate this at any point in time whenever there is an urgency to repatriate yung ating pong mga Pilipinong nagtatrabaho po doon, no. So meron po kaming crisis management team at ito po ay in place na. There's a structure that we'll just have to follow. Yung alert level crisis po natin, nandyan po tayo at handang-handa po tayo. Ayokong pumasok sa detalya. Ang gusto ko lang malaman, sapat ba? Sinasabi nyo, may plano. Sapat ba yung barko? May bilang kayo ng barko, na-name na ninyo yung mga private, commercial vessels, pati yung Navy, ilan lang ng barko, Coast Guard, ang liliit. May bilang na kayo ng mga barko? O eroplano? May pondong nakalaan para rito? Malaki-laking lipatan to. Sangkatutak na bakwit to. Hindi biro-biro. Ilan lang ang naglipat nung Marawi siege nung umpisa, hirap na sa tabi pa lamang. Ang hirap ng bakwit, promise. Madam Chair. Secretary Lazaro po. Ayan? I think, sabi po ni DMW, meron pong pondo. Pangalawa ho is that hindi naman... Teka. Umiiling si Yusek Olalia. Wala rin silang pondo. Ma'am, there is an allocation. Ang alam ko, walang pondo. Saan yung pondo? Ang liit ng pondo ng department po ninyo. Ang OWA po ay meron pong tinatawag na emergency repatriation. Magkano? Hindi ko lang po alam yung exact figures. 20... And then sa DMW po, meron din po kaming action fund. Hindi, kasi may 20 million lamang ang DFA. Magkano yung sa inyo? Sa action fund po, 1.2 po yung for 2025 and then may continuing budget po kami na mahigit 1.2 billion po. Billion for repatriation specific. Kasama po ang repatriation expense sa action fund ng DMW. Pero lahat-lahat na yun. Sakop na yung mga rescue, pagsasagip, yung mga legal and medical problems, di ba kasama lahat doon? Kaya nga, bali todo yun, halos lahat ng MOE ninyo yun eh. So, I think hindi sapat. Hindi, kasi papasok kami sa budget time. Dapat maglaan ng pondo para rito, hindi ba klaro? Secretary Lazaro. Mahina kayo, dapat humingi kayo kagad. Andito mga senador. Totoo po yun, Madam Chair. Kaya lang po siguro, kaya nga contingency. Meron kaming contingency fund. Meron silang pera. Meron din po kaming for assistance to nationals, which is quite, of course, tama yung sinabi nyo, sa pangkalahatan yun. However, yung contingency plan naman po is that's in partnership with our security agencies. Naku, ilan lang ang barko ng Navy natin, pati Coast Guard, maawa ka. And, tama si Senator Tulfo, isang idlip lang baka ubus na ang Taiwan. Meron din po namang kasing kaya nga po gusto namin i-discuss ito sa sa executive session kasi itatanong ko lang, diretso lang to. Is it an option? Palibasa, kinikilala pa rin natin ang One China policy. Hindi ba pwedeng bumunta sa Taiwan diretso at sabihin i-repatriate ang mga Pilipino? Magpatulong. Sama ba yun? Nagtatrabaho sila dun nakikinabang sila sa hirap ng mga Pilipino doon. Dahil during the Iran-Iraq war, I was fully aware that my mother actually called Prime Minister Tariq Aziz and urged that the Filipinos be helped to come home. And they actually chartered an airplane or 2 airplanes to bring back the Filipinos. So, parang kabaliwan. Pero nangyayari talaga yan. Kung kaibigan natin ang Taiwan at nais nilang tumulong, abay tumulong sila. Or, kinakailangan ba dumaan sa Beijing? Kung One China at ang Beijing ang kinikilala natin, patulong kaya tayo sa Beijing, iuwi muna nila.